Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, is it true na meron na daw di umanong pag-amin na naganap with Mr. Boy Abunda? Ang lahat, of course, i-congratulate natin si Miss Catherine Bernardo and Alden Richards dahil meron pong isang another group na parang nagpapacilitate na magkaroon po sila ng tinatawag na black screening. Yung grupo na to ay tinatawag na Katropa. So, nag-post po niyan ang isa sa mga supporters po ng Katden at ito po yung good news for everyone dahil open na po ang ticket reservation. Biruin ninyo, wala pa pong November na kung saan ay ipapalabas ang HLA, ang dami na po nagpapareserve ng tickets. Kaya naman, ngayon pa lang, nakakaamoy na tayo ng success ng nasabing movie. And now, ngayon pag-uusapan natin ito dahil laman na naman po ito ng YouTube dahil isa sa mga vloggers at nakol po kasi yung attention ko ng isang commentator natin sa comment section and she said na totoo daw ba na umami na si Catherine kasi napanood niya ito dito po sa isang YouTube channel na New Gen Trends. Sabi niya, Catherine nagsalita na tungkol sa kanila ni Alden, Katden latest update. Yan, kahapon niya po yan ipinost at tinry kong panoorin. Ang nakapaloob po dun sa kanyang post, sinabi niya na umami na daw di umano itong si Catherine Bernardo kay Mr. Boy Abunda. Which is, ako po'y nagtataka lang Nagtataka lang po ako bakit po may mga lumalabas sa ganitong balita. Tingnan niyo pinapanood ng ilan at pinapaniwalaan dahil akala nila totoo talaga nagkaroon ng interview. Samantalang, diba? Nakaabang tayo at napaka-imposible hindi natin mabalitaan yan. Gusto ko lang po i-fact check niyan, wala pa pong interview nagaganap between Mr. Boy Abunda and Miss Catherine Bernardo. And gusto ko lang din po linawin sa inyo na hindi nyo po aasahan sa mga panahong ito na aamin ang isang Catherine Bernardo at Alden Richards. Dahil number one, katulad ng sinabi ko sa inyo sa mga latest vlogs ko, latest update ko po sa inyo, na hindi po ito yung tamang oras at panahon para umamin po sila. Kasi iisipin po ng ilang mga taga-suporta po nila na ginagawa nila to para po i-promote at i-boost yung kanila pong pelikula. At hindi po gusto ni Catherine Bernardo na parang magagamit yung kanyang yung statement na to, yung kanyang pag-amin para lang po talaga may promote yung pelikula niya. Miss Catherine Bernardo's living in peace right now at napakarami niya pong natutunan dun sa kanyang past relationship. Matatandaan ninyo yung 11 years na relationship niya, talagang lahat yun bukas sa publiko, lahat ng pinupuntaan, lahat ng gagawin, lahat ng mga ganap sa buhay nila talagang nakalabas sa publiko. But this time is parang mas malaki yung natutunan niya, mas marami siyang mas natututunan ngayon at talagang unti-unting nagda-die down na sa kanya kung ano ba talaga yung mas maganda at mas better na relationship. Biruin ninyo, kung aaminin niya yan, kung aamin siya at lalabas po siya ng mga statement patungkol sa kanila ni Alden Richards, parang sasabihin po ng ilan na ginagawa nila yan kasi nga may movie sila, diba? Parang gano'n yung iisipin ng tao na bagay na parang off dito po sa kay Catherine at kay Alden Richards. Kahit kanina naman tayong showbiz personality magtanong, hindi po ito yung right timing para po dyan. At the same time, kung may nagtatanong pa na bakit daw itong si Dominic, lagi ito pinopost si Miss Catherine. Tuloy, iniisip ng ilan na may relasyon tong dalawang ito. Biruin nyo kapag po chinek nyo po yung IG story or IG po ni Miss Catherine, wala kayong Alden Richards sa makikita. Binayday niya nga po si Dominic So, ibig sabihin nun, talagang plainly, magkapatid talagang turingan ng nilang dalawa. At never po siyang nag-post ng picture nila ni Mr. Alden Richards na napaka-imposibleng wala. Diba? So, alam nyo na po yan. Ayaw kasi nila na parang papasukin ng publiko yung kanilang pribadong buhay. Paulit-ulit po tayo dyan. Kaya kung meron ng mga ganitong balita na umamin na daw si ganyan, wala pong ganun. Hindi po itong tamang panahon para sila'y umamin. Para sa aking point of view, the best thing or the best time para sila'y umamin pagkatapos ng movie, siguro pag lumabas na po yung totoong resulta ng movie po nila. And then afterwards, makikita natin yung effect. Kung totoo ba talaga or ano ba yung magaganap sa kanila after the movie. Diba? Yun po yung antayin natin. And hayaan natin ma-enjoy nila yung kanilang moment. And for that, magbasa tayo ng komento ninyo. Una natin dyan si Miss Mary De Guzman.
Thank you kindly for being level-headed with your blogs. I appreciate that you don't overlay, exaggerate with what you observe or may know, or of most importantly, you are not misleading. In regards to that, Jobert, from that moment they broke up, Katniel was very unpleasant towards Catherine. He painted her as she masked a problem. So the reason why D cheated on her. Typical misogynistic reply. Plus, he's good friends with Carla. So it's obvious he's one-sided. Never trust anything that comes out from his mouth. In regards to Kat, then we can hope that if they are meant to be, then how wonderful to see two good people with integrity and credibility come together. As a former Katniel fan, I wish, like many fans, love to see that day where Catherine is happy and respected and loved sincerely with trust. Alden is a good man with many great qualities, just like Catherine. Thank you for staying honest. More power to your vlogs. Ayan, thank you so much, Ma'am Shi, sa napakagandang comment po ninyo, no? And ang good thing dito is sabi niya that she's Katniel fan. No, dati po siya po ay Katniel fan. Pero mas liligaya siya at mas sasaya siya kapag nakita niya si Miss Catherine Bernardo na in good hands, diba? At si Alden Richards yung nakikita niyang tamang tao para dito. Sabi ng Secret 97930, kasama niya si Dom, naka-couple shirt pa nga eh. Sabi ng source ko, nag-date sila ni Kat at Alden, pero hindi ko sure kung tinapos na talaga nilang relationship kasi raw toxic lagi silang hindi magkasundo. Gusto ni Alden more time together eh. Si Kat napifeel na parang kinokontrol siya at ginagaslight. Tingin ko baka hindi talaga nag-work, especially parang ayaw na rin ng ibang friends si Kat kay Alden. Hope sana hindi totoo itong nabalitaan ko kasi gusto ko talaga silang magkatuluyan. Ito mismo yung sinasabi ko, di ba? Parang ito hindi pa po sila umaamin, pero dito po sa nabalitaan ni Secret ay naghiwalay na at nagawan pa ng kwento na toxic daw yung relationship. In a small span of time, nagkaganon na agad, di ba? Di ba pag sa mag-asawa nga po, pag sa 5 years talagang sweet-sweetan pa yan eh. Ayan ba kaya kung months pa lang sila tapos ganun agad, toxic agad? Sabi ni Miss Joy Sargento, hindi niyo po ba pansin wala si Alora sa tabi ni Kat, lalo na sa mga event na ganyang party-party? Baka nga si Alden ang nagsusundo kay Kat or nakakasama kasi impossible na umuwi si Kat ng lasing tapos driver lang kasama niya, diba? Baka nga may Alden na nag-i-exist kaya di nakakasama ni Kat si Alora. Alam naman natin na si Alora game na game yan sa mga party-party with Kat. Actually po, ito naman ang honest comments ko regarding this. There are parties kasi na hindi invited si Alora. Kaya po katulad po sa kay Dr. Ivy, diba? Selected lang po yung mga invitado nila doon po sa party na yun. Kaya wala rin si Alora. And sabi ni Ma'am Shane Lourdes, Maria Lourdes Coronation, yung nasa kanang picture was taken in her post-birthday celebration given by her glam team. Obviously, Catherine Bernardo's outfit was different from the outfit she wore during Dr. Ivy's birthday celebration, compared with the photo in the right picture placed side by side with the housewarming picture. As a regard to the drunken Catherine Bernardo in a photo, speaking for myself, although I'm in favor of Catherine very much, I cannot tolerate the showing of drunken state of one Catherine Bernardo. I even said in the past that she's worth of emulation, but I'm now asking myself, did I say Sabi niya, did I say it right? My take on this is I don't condone drinking, but pictures should not be exhibited in social media. Mr. Eds, can you please answer my query? Why is this brother Guy Dom continuously display pictures of him and Catherine Bernardo about his past birthday celebration? Anong petsa na ngayon? At ang kantang pang napili niya sa background is the pop group Cigarette After Sex. Kindly give me an answer. Not a super fanatic of Catherine Bernardo. Ayun. So, medyo alarming po yung post na yun. Tapos, ganun po yung kanyang Hindi kasi ako nakaabang dun sa mga stories and post kasi ni Dominic. Kaya hindi ko masyadong mabigyan ng comments yan. Pero, ako po, naninindigan ako that Catherine Bernardo and Dominic Roque is not a lovers. But, they are, sabi nila, daw sila, magkapatid, no? So, may tinatawag kasing, yun yung tawag na brotherhood relationship. I myself, naniniwala po ako dun sa sinabi ni Mr. Dominic. Sabi ni Mr. Renato Sayan, with regards in incognito is read also as incogniito, meaning cancelled.
canceled or concealed identity ng ibang katauhan. I don't know kung hindi sila makopyright sa title ng TV series nila dahil meron sa Hollywood movie na same as TV series na yan. Baka once na lumabas na yan sa TV series, merong kumuha ng photo sa title ng TV series at ipadala sa film producer sa Hollywood na merong right sa title na yan. Baka magaya yan kay Shaira Song Aselos. At first okay lang pero merong nag-send sa original Australian singer na take down yung song ni Shaira. Paano kaya? Meron din gumawa ng same scenario, baka take down din yan. Ayan. So, sa akin pagkakalam, alam ko po yung scenario kay Shaira, yung kanyang kantang Selos na parang kinuha niya yung melody ng kanta, tas nilagyan niya ng sarili niyang version, Filipina version. Kaya na-take down. Kasi kay Shaira po kasi, ginamit niya yun without the consent of the owner. Dito po sa sinasabi po ninyo, kung ginaya po nila yung title at yung TV series, parang TV adaptation siya, maaaring nagbayad sila or binili po nila yan, hindi po sila makaka-copyright. Pero kung yan po ay parang ginamit lang nila without the consent of the original owner, that's the time na pwede po silang makopyright at pwedeng hindi maipalabas. So, ganun po yung pwede doon. So, abangan na lang natin at ang dalangin ko na sana ay hindi po maipalabas siya. Bigyan naman natin ng chance, Daniel Padilla, na mag-fly high, no? Doon po sa kanyang bagong proyekto. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.